Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, makiisa ka muna sa amin. I-comment mo kung taga saan ka nanonood at anong oras mo ito napakinggan o napanood. Nakakatuwang malaman kung hanggang saan nakakarating ang mga kwentong tulad nito, lalo na kung may puso kang handang damhin ang bawat sakripisyo ng isang ina. 5 taon bago mangyari ang pagbabalik na nagpabago sa lahat, isa lamang simpleng babae si Maristela Vidanes sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang si Telay, isang masipag, tahimik at mapagkalingang ina na halos hindi marunong magpahinga. Maaga siyang nabiyuda sa responsibilidad kahit buhay pa ang asawa niyang si Rodel Lucero. Hindi dahil patay na ito, kundi dahil matagal na itong nawala ng silbi sa kanilang tahanan. Si Rodel ay dating mekanikong magaling sana kung ginugusto lamang niyang lumagan sa buhay. Ngunit nang malulong ito sa sugal, sabong at inuman, unti-unti siyang naging pasanin sa halip na katuwang. Sa umpisa ay inintindi pa siya ni Maristela. Inisip niyang baka may pinagdaraanan lamang, baka pagod, baka napanghihinaan lang ng loob dahil matumalang kita. Pero habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalala ang ugali nito. Madalas umuwi ng lasing, sumisigaw sa harap ng mga bata, at kung minsan ay kinukuha pa ang perang itinabi ni Maristela para sa baon at bigas. May 2 silang anak. Si Nerissa, na nooy 10 taong gulang, matalino at mahilig magbasa, at si Pablito, 7 taong gulang, mahiyain ngunit napakalambing sa ina. Kahit kapos sila, nagsisikap si Maristeha na huwag maramdaman ng mga anak niya ang bigat ng buhay. Nagtitinda siya ng kakanin sa umaga, namamasada ng tricycle na hiniram lang sa pinsan tuwing hapon, at kung minsan ay naglalaba pa sa bahay ng barangay kagawad na si Aling Senia Bascos. Anak, kahit itlog lang ang ulam natin ngayon, masarap pa rin yan kapag sabay-sabay tayong kakain. Malambing niyang sabi, minsang nahuli niyang malungkot si Nerissa habang nakatitig sa kapitbahay nilang may fried chicken. Opo, Nay. Mahinang tugon ni Nerissa kahit halatang gusto na rin nitong maranasan ng mas maginhawang buhay. Si Maristela ay pinalaki ng kanyang yumaong ama na si Mang Isko Vidanes na may iisang paniniwala. Ang taong marunong magtiis ay hindi laging talo sa huli. Kaya kahit halos maubos na ang lakas niya, hindi siya basta sumusuko. Sa kabilang barangay, nakatira ang biyena niyang si Donata Lucero, isang babaeng matalim ang dila at sanay na masunod ang gusto. Sa harap ng ibang tao ay tila relihiyosa at mapaggawang-gawa, pero sa loob ng pamilya ay mahilig siyang mangyalam at manghusga. Mula pa noon, hindi na nito gusto si Maristela para sa anak niyang si Rodel Lucero. Kulam ka sa tikas para sa anak ko, minsang sinabi ni Donata noong bagong kasal pa lamang sila. Masyado kang tahimik. Ang babae dapat marunong dumiskarte, hindi yung puro awa ang inuuna. Tinanggap na lang ni Maristela ang mga salitang iyon. Para sa kanya, mas mahalaga noon na buo ang pamilya. Gulit habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalala ang ugali nito. Madalas umuwi ng lasing, sumisigaw sa harap ng mga bata, at kung minsan ay kinukuha pa ang perang itinabi ni Maristela para sa baon at bigas. Isang araw, dumating sa kanilang baryo ang kababataan niyang si Lorna May Alipio, bagong uwi mula Kuwait. Kapansin-pansin ang laki ng ipinagbago nito. May disenteng damit, may dalang groceries at nakapagpatayo pa ng maliit na paupahan para sa pamilya nila. Nagkita sila sa tindahan ni Aling Pasing Olarte, ang pinakamarites sa Purok, ngunit bait sa mga bumibili ng tingi-tinging asukal. "Telay, ikaw ba yan?" Masiglang tawag ni Lorna May. "Lorna, naku ang tagal na! Ang ganda mo na!" Sagot ni Maristela, pilit na nungumiti. Nagkamustahan sila, at doon unang naitanong ni Lorna kung bakit tila payat at laging pagod si Maristela. "Ano pa ba, Lorna? Buhay may asawa." Mahinang sabi niya. Hindi na siya nagpaliwanag pa pero halata sa mga mata niyang marami siyang kinikimkim. Si Lorna ang unang nagbukas ng posibilidad na mag-abroad si Maristela. "Makinig ka sa akin, Telay.
Hindi habang buhay makukulong ka rito sa paghahabol sa asawang ayaw magbago. Kung gusto mong maiahon ng mga anak mo, sumugal ka sa ibang bansa. Mahirap, oo, pero may patutunguhan. Parang kinurot ang puso ni Maristela. Pag-a-abroad? Iniisip pa lang niyang mawalay kina ni Risa at Pablito ay parang mababasag na ang dibdib niya. Hindi ko kaya. Maliit pa ang mga anak ko. Mas hindi mo kakayanin kapag tuluyan silang naapektuhan sa klasing buhay na meron kayo ngayon. Diretsyong sabi ni Lorna. Hindi mo kailangang habang buhay maging martir. Mula noon, nagsimulang mag-isip si Maristela. Sa gabi, habang tulog ang mga bata at wala pa si Rodel, tahimik siyang nakaupo sa labas ng bahay nilang yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Pinagmamasdan niya ang mga bituin habang tinatanong ang sarili kung tama bang iwan niya muna ang mga anak para masiguro ang kinabukasan ng mga ito. Ngunit tila ang buhay na rin ang nagtutulak sa kanya. Ilang linggo matapos iyon, nagkasakit si Pablito ng matinding hika. Kailangan nila ng pambili ng nebulizer at gamot, ngunit wala silang maiaasahan kay Rodel. Ang mas masakit, ang perang itinabi ni Maristela para sa emergency ay kinuha pala nito ng hindi niya alam. Nasaan ang pera? Umiiyak na tanong ni Maristela. Hiniram ko muna, ibabalik ko rin. Walang kabahid-bahid na konsensyang sagot ni Rodel habang nakahiga at amoy alak. Pambayad iyon sa gamot ng anak mo. Huwag mo akong sigawan, hindi ka lang naman ang nahihirapan. Doon unang naramdaman ni Maristela na may naputol na sa loob niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Tinitigan lang niya ang asawa habang yakap-yakap si Pablito na hingal. Sa gabing iyon, si Aling Senya pa ang tumulong sa kanila at nag-abono sa pambili ng gamot. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasisya si Maristela. Lalaban siya, hindi para sa sarili, kundi para kina ni Risa at Pablito. Nagsimula siyang mag-asikaso ng papeles sa tulong ni Lorna May na nagpakilala sa kanya sa isang recruiter sa Maynila na si Gideon Tablizo. Hindi madali ang proseso, kailangan ng placement fee, training, medical at samot-saring dokumento. Dahil wala siyang sapat na pera, isinangla niya ang maliit na lupang mana ng kanyang ama, isang bagay na matagal niyang ipinangakong hindi niya gagawin. Telay, sigurado ka ba dyan? Tanong ng tiyahin niyang si Auntie Celia Vidanes na siyang tumayong pangalawang ina niya noon. Kapag pumalpak yan, wala kang babalikan. Mas natatakot akong walang mapuntahan ng kinabukasan ng mga anak ko, sagot niya habang pinipirmahan ng mga papeles. Nang malaman ni Donata ang balak niya, hindi ito natuwa. Hindi dahil nag-aalala ito, kundi dahil pakiramdam nito'y nawawalan siya ng kontrol sa pamilya. Aalis ka? Iiwan mo ang mga anak mo? Mapanuyang tanong ng biyena niya. Hindi ko po sila iniiwan. Ginagawa ko ito para sa kanila. Sus, marami ng ganyang umalis pagdating doon nag-iba na ang ugali. Baka mamaya may iba ka ng lalaki. Napakurap si Maristela sa sakit ng paraatang, pero kalmado siyang sumagot. Kung may lalaking unang nang iwan sa pamilyang ito, hindi po ako yon. Napatahimik si Donata sa unang pagkakataon. Gayunmaman, nang dumating ang araw na kailangan ng magpasisya kung kanino maiiwan ang mga bata habang nag-aayos siya ng deployment, muling bumigat ang loob ni Maristela. Si Auntie Celia ay may edad na at may iniindang rayuma. Si Aling Senya na may sarili ring pamilya. Si Rodel na ba? Hindi niya mapagkakatiwalaan ng lubos. Kaya sa huli, kahit labag sa loob, napilitan siyang tanggapin ang alok ni Donata. Dito mo muna iwan ng mga bata, sabi nito. Ako ang lola, ako ang may mas makarapatan. Alam niyang may kasamang yabang ang mga salitang iyon pero wala siyang gaanong pagpipilian. Kaya nabuti niyang maghanda ng malinaw na bilin at budget plan. Bawat gastusin, bawat pangangailangan ng mga bata, isinulat niya sa kwaderno. Pati schedule ng bitamina, pang-eskwela at bayad sa merienda, detalyado. Isang gabi bago ang kanyang pag-alis papuntang Maynila para sa final briefing, katabi niya sa higaan sina Nerissa at Pablito. Parehong gising ang dalawa kahit kunwaring natutulog. Nanay, bulong ni Nerissa.
Totoo po bang matagal bago kayo umuwi? Pinilit ni Maristela na huwag maiyak. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Magtatrabaho lang si nanay para makapag-aral kayo ng maayos, para hindi na kayo mag-aalala sa baon, sa sapatos, sa mga libro. Pero gusto ko kayo katabi, singit ni Pablito, namumula ang mga mata. Gusto rin kayo ni nanay katabi palagi, pero may mga laban na kailangang tiisin muna para sa mas magandang bukas. Babalik po kayo? Tanong muli ni Nerissa. Mahigpit silang niyakap ni Maristela. Oo, babalik ako, at pagbalik ko, mas maayos na ang buhay natin. Sa sulok ng madilim na kwarto, tahimik niyang inusal ang pangako sa sarili. Hindi masasayang ang pag-alis kong ito. Hindi ako papayag na manatiling api at salat ang mga anak ko. Kinabukasan, naghatid sa kanya sa terminal sina Lorna May, Auntie Celia at ang magkakapitbahay nilang si Mang Berting Malinaw na siya ring minsang nag-ayos ng sirang bubong nila ng libre. Wala si Rodel. Ayon kay Donata, maaga raw itong umalis, pero alam ni Maristela kung saan iyon malamang nagpunta. Bago siya sumakay ng bus, hinabol siya ni Nerissa at inabutan ng maliit na papel. Pagbukas niya, isang simpleng sulat ang bumungad. Nay, mag-iingat po kayo. Mag-aaral po akong mabuti para hindi masayang ang pagod ninyo. Mahal na mahal po namin kayo ni Bunso. Doon na bumigay ang matagal niyang pinipigil na luha. Habang umaandar ang bus papalayo sa kanilang baryo, hindi inalis ni Maristela ang tingin sa bintana. Dala-dala niya ang damit na hiniram lang, mga dokumentong pinaghirapan at pusong hati sa takot at pag-asa. Hindi niya alam noon na ang pag-alis niyang iyon ang magbubukas ng pintuan sa pinakamabigat na pagtataksil sa buhay niya. At lalong hindi niya alam na ang mga perang ibubuwis niya sa pagod, luha at pananakit ng katawan sa ibang bansa ay magiging ugat ng isang napakalaking paghihingganti pagdating ng araw. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, makiisa ka muna sa amin. I-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan. Nakakagaan ang pakiramdam kapag alam nating may mga taong handang samahan ang isang kwentong puno ng luha, pag-asa at tapang ng isang ina. Nang tuluyang maglaho sa bintana ng bus ang bayan ng San Jacinto, saka lamang lubos na naramdaman ni Maristela ang bigat ng desisyong ginawa niya. Sa kandungan niya ay ang maliit na bag na naglalaman ng 2 pares ng damit, mga dokumentong ilang buwan niyang inasikaso, at ang sulat ni Nerissa na paulit-ulit niyang binabasa tuwing hindi niya mapigilang manghina. Ang bawat lubak ng daan papuntang Maynila ay tila sabay na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil alam niyang simula noon, ang pagiging ina niya ay kailangan ng patunayan sa mas malupit na paraan. Sa layo, sa pagtitiis, at sa pananahimik. Pagdating sa Maynila, sinalubong siya ni Lorna May at dinala sa isang masikip na dormitoryo malapit sa training center. 4 silang magkakasama sa isang kwarto na halos hindi magkasya ang mga maleta. Doon niya nakilala sina Jovelyn Paredes, isang biyudang taga Leyte, Huda Ramos, isang dalagang taga Zamboanga na unang beses ding lalayo sa pamilya, at si Vilma Cañete, veteranang OFW na ilang ulit nang pabalik-balik sa abroad. Magkaiba man sa pinanggalingan nila, iisa ang laman ng mga mata nila, pangamba at pag-asa na nagtutulakan sa dibdib. Sa unang gabi pa lamang, hindi na makatulog si Maristela. Nakatitig siya sa kisame habang katabi ang cellphone na hiram lang ni Lorna para magamit niya sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Ilang beses niyang gustong tawagan sina Nerissa at Pablito, ngunit pinipigil niya ang sarili. Baka marinig ng ito ang panginginig ng boses niya. Baka lalo siyang hindi kayaning umalis. Kinabukasan, nagsimula ang training para sa housekeeping, childcare at basic Arabic phrases. Hindi madali para kay Maristela na makinig sa instructor habang ang isip niya ay nasa mga anak. Ngunit sa bawat pagkakataong gusto niya nang umatras, naaalala niya si Pablito na hingal sa hika at ni Risa na pilit itinatago ang lungkot sa kakulangan nila sa buhay. Kaya kahit sumasakit ang likod niya sa mahabang tumayo, kahit napapahiya siya kapag nahuhuli sa pagbigkas ng mga bagong salita, tiniis niya.
Isang gabi habang nagpapahinga sila sa dormitoryo, lumapit siya ni Vilma. Unang beses mo, no? Tanong nito habang nagtitimpla ng kape. Tumanggo si Maristela. Halata po ba? Sa paraan ng pagyakap mo sa cellphone mo, oo, sabi ni Vilma sabay ngiti. Ganyan din ako dati. Parang ang telepono na lang ang natitirang tulay mo sa mga anak mo. Napayuko si Maristela. Ate, paano po ba nagiging matatag ang isang ina kapag alam niyang iiyak ang mga anak niya sa pagkawala niya? Humigop muna ng kape si Vilma bago sumagot. Hindi ka nagiging matatag dahil hindi ka nasasaktan. Nagiging matatag ka dahil kahit durog ka na, tumatayo ka pa rin para sa kanila. Nanatili sa isip ni Maristela ang mga salitang iyon at nang dumating ang araw ng kanyang lipad papuntang Doha, dala niya ang payo ni Vilma kasama ng rosaryong bigay ni Auntie Celia at ang pangakong binitiwan niya sa mga anak. Sa airport, nanginginig ang mga kamay niya. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, maliwanag, malamig, maingay at puno ng mga mukha na may sari-saring lungkot. Bago tuluyang pumasok sa immigration, tinawagan niya sa unang pagkakataon sina Nerissa at Pablito gamit ang lumong cellphone ni Lorna. Nay, bungad agad ni Nerissa, parang kanina pa naghihintay. Anak, halos mabasag ang boses ni Maristela. Aalis na si Nay. Magpakabait kayo lagi ha? Makinig kayo kay Lola. Opo, Nay, sagot ni Nerissa, ngunit naririnig niya ang pagpigil nito sa iyak. Nay, may pasalubong po ba akong laruan? Inosenteng tanong ni Pablito mula sa kabilang linya. Napangiti si Maristela kahit puno ng luha ang mata. Oo anak, pero mas malaking pasalubong ang dala ni Nay pag-uwi. Pangarap natin. Uwi po kayo agad, sabi ni Pablito. Pagkaya ng ipon, uuwi ako. Pangako. Nang maputol ang tawag, sa kanya tuluyang hinayaang pumatak ang mga luha niya. Sa Doha, dinala siya sa bahay ng employer niyang si Madam Saira Alhamdan, isang biyuda na may 3 anak, si Yusef, 12 anyos, tahimik at mahilig sa gadgets, si Mira, 6 taong gulang at makulit, at si Lina, 4 na taon pa lamang. Kasama rin sa bahay ang hipag ni Madam Saira na si Nawal, istrikta at mapanuri sa lahat ng kilos ng mga kasambahay. Mula unang araw pa lang ay ramdam na agad ni Maristela ang bigat ng trabaho. Gigising siya ng 4:00 ng madaling araw para ihanda ang almusal, maglilinis ng buong bahay na may 3 palapag, maglalaba, mag-aalaga sa bunsong si Lina, at kung gabi na ay siya pa ang huling matutulog pagkatapos magplansya ng mga damit ng mga bata. Madalas, sumasakit ang mga kamay niya sa kakakuskus at ilang beses nang namaga ang mga daliri niya sa sabon at kemikal. Pero bawat kirot ay pinapalitan niya ng isang larawan sa isip. Si Nerissa na naka-uniforme ng maayos, si Pablito na nakakakain ng masustansya, at isang bahay na hindi na kailangang saluhin ang tag-ulan sa timba. Sa unang buwan ng kanyang trabaho, pinilit niyang huwag gumastos para sa sarili. Ang sahod niyang katumbas ng malaking halaga sa piso ay binilang niyang mabuti. Kinuha niya ang notebook na dala mula Pilipinas at doon isinulat ang plano. Pambayad ng utang sa pinagsanlaan ng lupa, tuisyon ni Nerissa at Pablito, panggamot, pangkain, at ipon para balang araw ay makapagpatayo ng maliit na tindahan o bahay. Ngulit dahil wala pa siyang sariling bank account nung una, napagdesisyonan niyang ipadala muna ang pera sa pamamagitan ng remittance sa pangalan ng biyanan niya si Donata. Bago niya ginawa iyon, mahaba ang tawag niya kay biyanan. Inay, isasama ko po ang budget ng mga bata. Pakiusap po, siguraduhin yung nakakain silang maayos at pumapasok sa eskwela. Abay, syempre naman, hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Mga apo ko yan. May ilalaan din po sa bitamina ni Pablito saka sa school supplies ni Nerissa. Marami ka nang sinasabi. Ako na ang bahala dito. Magtrabaho ka na lang dyan. Hindi man ganap na payapa ang loob, pinili ni Maristela na maniwala. Kailangan niyang maniwala. Dahil kung hindi, baka hindi niya kayaning ipagpatuloy ang pagtitiis sa malayong bansa. Lumipas ang mga buwan at natutunan niyang lunukin ng pagod ng walang reklamo. Hindi katulad ng ibang kasambahay na may day off, si Maristela ay minsan lang makalabas at iyon pa ay lamang samahan si Madam Saira sa grocery. Tuwing gabi, saka lamang siya nakakakuha ng ilang minutong katahimikan sa maliit na kwarto katabi ng laundry area. Doon niya tinatawagan ng Pilipinas. Nay, mataas po nakuha ko sa exam.
Minsang sabi ni Nerissa sa tawag, "Talaga? Ang gagaling-galing naman ng anak ko." Sagot ni Maristela, halos mapatalon sa saya kahit nanginginig ang mga binti niya sa pagod. "Nay," mahinang singit ni Pablito, "pinagluluto po kami ni Lola ng sardinas." Munting detalye lamang iyon, ngunit hindi niya ito pinansin ng masama noon. Sa isip niya, normal lang na hindi laging masagana. Ang mahalaga ay may nakakain ng mga anak niya. May mga pagkakataong sumasabat sa tawag si Donata. "Huwag mo nang kausapin ng matagal ang mga bata. Baka masanay na umiiyak pagkatapos," sabi nito. "Opo, inay. Pasensya na po. Tsaka yung padala mo sa susunod, dagdagan mo. Ang mahal ng bilihin dito." Dahil hindi naman niya alam ang totoong sitwasyon sa bahay at naniniwala siyang para sa mga anak ang lahat ng gastos, sinikap pa ni Maristela na mag-overtime. Tuwing may handaan sa bahay ng alhamnan at nangangailangan ng dagdag trabaho, hindi siya tumatanggi. Kahit nanlalambot na ang tuhod niya sa maghapong tayo at bitbit ng mabibigat na bandehado, ngumingiti pa rin siya. Sa bawat dagdag na pera, iniisip niyang nadaragdagan ng gatas ni Pablito at libro ni Nerissa. Pagpasok ng ikalawang taon, lalong tumibay si Maristela sa panlabas, ngunit sa loob-loob niya'y unti-unti ring nagkakaroon ng mga bitak. Namatay si Mang Berting Malinaw sa atake sa puso, ngunit hindi siya nakauwi sa burol. Nagkasakit si Auntie Celia ng matinding rayuma at minsang na ospital, ngunit nakapagpadala lamang siya ng pera at iyak mula sa malayo. Minsang tumawag si Lorna May upang sabihing nakita niyang muli si Rodel sa sabungan, kasamang ilang kaibigan at tila walang balak magbago. "Telay, gusto mo bang pagsabihan ko?" tanong ni Lorna. "Wala na akong lakas para riyan," sabi ni Maristela habang pinipiga ang basahang hawak. "Ang mahalaga sa akin ang mga anak ko. Pero dapat alam mo ring hindi madali ang nangyayari rito." Napansin ni Maristela ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses ni Lorna, ngunit hindi niya ito hinayaang lumalim. Natatakot siya na baka kapag pinilit niyang alamin ang lahat, mawalan siya ng focus sa taning bagay na nagpapalakad sa kanya araw-araw. Sa ikatlong taon, natanggap siya ng bagong bank transfer setup at maaari na sanang direkta niyang ipadala ang pera sa account. Ngunit nang banggitin niya ito sa tawag, agad sumingit si Donata. "Wag na, dito mo na lang idaan. Ako rin naman ang bumibili ng lahat. Baka magkamali ka pa sa account at mawala lang." "Maaari po bang kay Nerissa na lang ako magtanong ng mga kailangan nila?" tanong ni Maristela. "Naku, bata pa yun. Ano bang alam ng mga iyon sa gastusin? Ako na nga ang tumatayong ina't at ama rito." May kung anong kumirot sa dibdib ni Maristela sa salitang iyon. Ako na ang tumatayong ina't at ama rito. Ngulit muli, pinili niya ang manahimik. Iniisip niya na baka dala lamang iyon ang yabang ni Donata. Ang mahalaga, sa paniniwala niya, ay naaalagaan ng mga bata. Gayunman, may mga maliliit na senyales na nagsimulang bumuo ng animo sa loob niya. Minsan sa video call na pinilit niyang mangyari kahit hina ang internet, napansin niyang luma pa rin ang damit ni Nerissa at tila lumuwag ang pinsi nito. Si Pablito namay, tila mas payat kaysa dati. "Anak, kumakain ba ayo ng maayos?" bigla niyang tanong. "Opo, Nay," mabilis na sagot ni Nerissa, ngunit umiwas ito ng tingin. "Bakit parang pumayat ka?" "Mainit lang po rito." Sumabat si Donata mula sa likuran. "Aba, arte mo naman. Siyempre lumalaki ang mga bata. Hindi mo ba alam yon?" Hindi na nakasagot si Maristela, ngunit hindi nawala ang kaba niya. Sa ika-4 na taon, lalong niyang dinagdagan ang padala. Umabot na halos 100,000 kada buwan kapag pinagsama ang sahod, overtime at bonus na ibinibigay ni Madam Syra tuwing Ramadan. Halos wala siyang ginagasto sa sarili, maliban sa kaunting load at sanitary needs. Kahit may pagkakataong inalok siya ni Huda na nasa karatig na bahay lamang bilang kasambahay rin, na bumili ng bagong sapatos o mag-ipon para sa sariling luha, lagi siyang tumatanggi. Hindi pa panahon para sa ganyan. Habang may mga anak akong kailangang buhayin, sila muna. Napatingin si Huda sa kanya ng may paghanga. "Ate Telay, ikaw yata ang pinakamatatag na nanay na nakita ko."
Ngumiti lamang si Maristela pero sa totoo lang, hindi niya nararamdaman ang pagiging matatag. Nararamdaman niya lang na bawal siyang bumigay. Pagsapit ng ika-5 taon, nagsimula nang magbago ang ihip ng hangin sa buhay niya. Hindi dahil gumaan ang trabaho, kundi dahil unti-unti na niyang nakukumpleto ang pangarap na binuo niya sa isip. Malapit nang matapos ang pagkakasangla ng lupa nila. May sapat na sana siyang ipon para makapagsimula ng maliit na negosyo pag-uwi. Sa isip niya, baka pwede na siyang bumalik sa Pilipinas at yakapin ng matagal ang mga anak. Isang gabi, nagpadala si Nerissa ng maikling voice message sa tulong daw ng kapitbahay nilang si Jessamy Tolentino, kaklase nitong may murang smartphone. "Nay, miss na po namin kayo. Sana po makauwi na kayo." Paulit-ulit iyong pinakinggan ni Maristela sa maliit niyang kwarto at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinayagan niyang mangarap ng buo. Nakita niya sa isip ang sarili niyang umuuwi sa airport, sinalubong ng 2 anak na maayos ang pananamit at may ngiti sa labi. Nakita niyang niyayakap niya sina Nerissa at Pablito habang nagpapasalamat kay Donata dahil naalagaan ng mga ito sa loob ng 5 taon. Hindi niya alam na sa likod ng mga simpleng tawag, pailit na ngiti at paulit-ulit na, "Ayos lang kami, Nay," ay may katotohanang unti-unti nang naghihintay na sumabog sa kanyang pag-uwi. At habang pinaplano niya ang tahimik na pagbabalik sa Pilipinas, may isang lihim na matagal nang ibinabaon ng kanyang sariling biyenan, isang lihim na sapat para wasakin ang anumang natitirang tiwala at sapat para buhayin ang galit ng isang inang 5 taon nang nagtiis sa ibang bayan. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, makiisa ka muna sa amin. I-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan. Minsan, mas ramdam natin ang isang kwento kapag alam nating may iba ring nakikiiyak, nagagalit at umaasang sasaya rin ang bida sa huli. Hindi agad nakatulong si Maristela nang gabing ipinadala ni Nerissa ang maikling voice message sa tulong ng kaklase nitong si Jessamy Tolentino, kaklase nitong may murang smartphone. Hindi basta-bastang pamilya ang pinagtrabahuhan niya sa biyenan niya. Nag-aaragan siya sa bahay ng magkapatid na sina Madam Zaira Alhamdan at kanyang ipo na si Nawal Alhamdan na mga taong may mataas na tining at di ka basta-bastang katamlayan. Hindi naging madali ang mga taon ni Maristela sa bahay na iyon, ngunit sa pagdaan ng panahon ay napatunayan niyang tapat siya, tahimik at maaasahan. Kaya kahit istrikta si Madam Zaira, natutunan din itong igalang ang sipag ni Maristela. "You are leaving for good?" Tanong nito sa Ingles habang nakaupo sa dining area. "Yes, Madam. My children need me." Mahinahon niyang sagot. Tumingin sa kanya si Madam Zaira ng matagal bago magsalita. "You always say that. Everything you do, it is for your children." Napayuko si Maristela. "Because they are the reason I survived here." Ipinatawag sa kanya ni Madam Zaira si Nawal, ang hipag nito na dating matalim ang tingin sa kanya. Sa pagtataka ni Maristela, si Nawal pa ang unang nagsabing, "She worked hard, let her go with honor." Pagkaraan ng ilang araw, binigyan siya ni Madam Zaira ng huling bonus at isang maliit na kahon na may lamang relo at panyo. "For your new beginning," sabi nito. Halos maiyak si Maristela sa hindi inaasahang kabutihang iyon. Sa 5 taon, iyon marahil ang isa sa iilang sandaling nakaramdam siya na nakita rin ang halaga niya bilang tao, hindi lang bilang katulong. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mamili ng pasalubong. Para kay Nerissa, bumili siya ng magandang bag at ilang kwaderno na may makukulay na disenyo. Para kay Pablito, isang remote control car at bagong sapatos. Bumili rin siya ng mga tsokolate, pabango, hijab na ibibigay kay Auntie Celia bilang tela sa pananahi, at isang simpleng wristwatch para kay Lorna May. Para kay Donata, kahit mabigat sa loob, kumuha siya ng mamahaling tela at isang set ng baso. Hindi niya gustong masabihang wala man lamang siyang inuwi para sa biyenan. Sa mga sandaling iyon, pinipili niyang isipin ang mabubuting bagay, na baka naging maayos naman ang lahat, na baka ang payat na mukha ni Nerissa at Pablito sa video call ay epekto lamang ng paglaki, na baka sadyang mahina lang ang signal at mali lang ang basa niya sa mga ekspresyon ng mga anak.
Bago siya umalis ng Doha, nagtipon-tipon sa maliit na cafeteria ng agency sina Huda Ramos, Jovelyn Paredes at Vilma Cañete para magpaalam sa kanya. Kahit kanya-kanya na sila ng pinapasukang bahay at buhay, hindi nawala ang ugnayan nila sa isa't isa. Sila-sila rin ang sumandalan sa mga panahong gusto na nilang sumuko. "Telay, pag-uwi mo, unahin mo ang pahinga," bilin ni Jovelyn habang iniinom ang tsaa. Umiling si Maristela. "Hindi pwede. Uuwi ako para ayusin ang lahat." Napabuntong hininga si Vilma. "Iyon ang kinatatakot ko sa'yo. Baka sobrang dami mong gustong buuin agad." "Ate," sabad ni Huda, "minsan, ang pinakamasakit ay hindi yung hirap sa abroad, kundi yung madidiskubre mo pagbalik mo." Natahimik si Maristela sa sinabi nito. Ngumiti siya, pero pilit. "Sana naman hindi ganun ang mangyari sa akin." Subalit, pagkasabi niya noon, may kung anong mabigat na kumalabit sa dibdib niya. Paglapag ng eroplano sa Naiya, halos hindi niya mapigilang manginig. Iba pa rin ang amoy ng sariling bayan. Maalinsangan, magulo, maingay, pero may kung anong lambing na matagal niyang hinanap sa ibang bansa. Habang hinihila niya ang maletang puno ng pasalubong at pag-asa, hindi mawala sa isip niya ang esenang ilang beses niyang inulit-ulit sa imahinasyon. Sasalubungin siya ng mga anak, yayakapin siya, at doon magsisimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Kundi, walang sumalubong sa kanya. Nagantay siya sa arrival area ng halos 1 oras. Tinawagan niya ang numero ni Donata, pero hindi sumasagot. Tinawagan niya si Rodel, out of coverage. Maging si Nerissa ay hindi matawagan. Sa una, inisip niyang baka may aberya lamang sa biyahe. Ngunit habang tumatagal, unti-unting pinapalitan ng kaba ang pananabik. Sa huli, napilitan siyang sumakay ng bus pauwi ng Pangasinan, saka ng tricycle mula terminal hanggang sa baryo nila. Sa bawat kilometro palapit sa San Jacinto, parang lalong bumibigat ang maleta niyang hawak. Hindi dahil sa bigat ng pasalubong, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may hindi tama. Pagdating niya sa tapat ng bahay ni Donata, agad siyang natigilan. Ang dating lumang bahay na kahoy at yero ay may bago ng pintura, may bakal na gate, at may extension sa gilid na tila bagong pundar. May 2 motor pa sa harap at bagong mga paso na may imported na halaman. Napakurap si Maristela. Hindi niya maunawaan kung paano naging gaanon kabilis ang pag-angat ng biyena niya, gayong ang ipinadadala niyang pera ay para sa pangangailangan ng mga bata at hindi para sa lukho. Bago pa siya makababa ng maayos sa tricycle, bumungad sa pintuan si Donata Lucero na nakadamit ng mamahaling duster, may hitaw na hindi niya pa nakikitang suot nito noon, at may itsurang hindi man lang nabigla. "Oh, nandito ka na pala," sabi nito na parang karaniwang araw lamang. Napatitig si Maristela. "Inay, hindi po ba ninyong alam na ngayong araw ang uwi ko?" "Alam ko, may ginagawa lang kami." "Nasaan po sina Nerissa at Pablito?" Sandaling natigilan si Donata bago sumagot. "Siguro nasa likod lang." "Siguro?" Nanlaki ang mata ni Maristela. 5 taon kong tiniis ang pangungulila para sa mga bata. Pagdating ko, hindi niyo man lang silang pinasundo? "Ano bang gusto mo? Parada?" Mataray na sagot ni Donata. "Pagod ka siguro sa biyahe kaya ganyan ka." Hindi pa man nakakabawi si Maristela, may lumabas na babae mula sa loob, si Vangie Lucero, pinsan ni Rodel, kilala noon sa pagiging malikot ang dila at mahilig manghimasok sa away ng pamilya. May hawak itong shopping bag at tila kakauwi lamang. "Ay, Ate Telay, uwi ka na pala?" ani ni Vangie, ngunit halata ang pagkabigla sa mukha. "Nasaan ang mga anak ko?" diretsong tanong ni Maristela. Nagkatinginan sina Donata at Vangie. Sa ilang segundong katahimikan, may malamig na kutob ng gumapang sa batok ni Maristela. Maya-maya, mula sa likod ng bahay, may 2 batang lumabas. Sa unang tingin ay hindi agad niya nakilala ang mga ito. Si Nerissa, na inaasahan niyang mas matangkad, mas malusog at may sigla sa mata, ay payat na payat, maitim sa bilad, at suot ang kupas na damit na tila pinaglumaan ng kung sino.
Ang buhok nito ay nakatali ng basta-basta at ang tsinelas ay halos pudpud na. Si Pablito naman ay mas maliit kaysa sa inaasahan niya para sa edad nito. Halos butot balat at may dalang timba na tila katatapos lang mag-igib. Hindi na napigilan ni Maristela ang paghikbi. "Nerissa! Pablito!" Nabitiwan ni Pablito ang timba at natigilan, saka biglang tumakbo palapit sa kanya. "Nay!" Sumunod si Nerissa, ngunit hindi ito agad nakaiyak, para itong naniniguro kung totoo ba ang nakikita. Nang marating nila ang ina, saka lamang tuluyang bumigay ang tatlo. Nagyakapan sila sa gitna ng bakuran habang nakatingin lamang sina Donata at Vanji. "Anak, bakit ganyan kayo kapayat?" Umiiyak na tanong ni Maristela habang hawak ang magkabilang pisngi ni Nerissa. "Okay lang po kami, Nay." Nanginginig na sagot nito. Hindi iyon pinaniwalaan ni Maristela. Masyadong maraming sinasabi ang mga mata ng anak niya. Dinala niya ang mga bata sa loob, ngunit muling tumama sa kanya ang panibagong sakit. Sa sala ay may bagong telebisyon, mamahaling sofa, at glass cabinet na puno ng mga dekorasyon na halatang hindi naman kailangan. Samantalang ang mga anak niya nakaupo sa isang sulok na parang mga taong nakikitira lamang. "Bakit ganyan ang suot nila? Nasaan ang mga gamit nila?" tanong niya kay Donata. "Ano ka ba? Lumalaki ang mga bata. Syempre napupudpud ang mga damit." Padabog na sagot nito. "Paanong napupudpud? Buwan-buwan akong nagpapadala ng 100,000. Saglit na tahimik ang buong sala. Mula sa silid, lumabas si Rodel. Mas mataba ito kaysa dati. Maayos ang polo at amoy sigarilyo at alak pa rin. Nang makita si Maristela, numisipa ito. "Oh, umuwi ka na pala." Parang gusto siyang saksakin ng mga mata ni Maristela. "Yan lang ang sasabihin mo? Ano bang gusto mo? Welcome banner." Hindi na nakapagpigil si Maristela. "Nasaan ang pinagpadalhan ko? Bakit ang mga anak ko mukhang pinabayaan? Bakit hindi sila mukhang nag-aaral ng maayos? Bakit parang—" "Hoy!" putol ni Donata. "Huwag kang mag-eskandalo dito sa bahay ko." "Bahay nyo?" Napalingon si Maristela sa mga bagong gamit. "Galing saan ang lahat ng ito? Sa padala ko?" "Kung umasta ka, parang ikaw lang ang may ambag," singhal ni Donata. Sa gitna ng sigawan, napansin ni Maristela na mahigpit na nakakapit sa palda nito si Pablito. Nanginginig ang maliit na kamay nito. "Nay, wag na po kayong sumigaw," mahinang sabi ng bata. Lumuhod si Maristela sa harap ng anak. "Sabihin mo sa akin ng totoo, kumakain ba kayo ng maayos?" Napalunok si Pablito. Napatingin muna ito kay Donata, saka kay Rodel, saka muli sa ina. "Minsan po." Parang bumaon ng kutsilyo sa dibdib ni Maristela. "Anong ibig mong sabihin sa minsan?" Hindi makasagot si Pablito. Si Nerissa ang tahimik na suminghop at tuluyang nagsalita. "Nay, hindi po lahat ng padala nyo napupunta sa amin." Biglang tumayo si Donata. "Aba, bastos kang bata ka yan." Ngunit hindi na napigilan si Nerissa. Marahil 5 taon na rin itong kinimkim ang lahat. "Totoo po, Nay. Minsan po sardinas lang sa buong araw. Minsan po kaninay toyo. May mga buwan pong hindi kami pinapasok kasi wala raw pambayad sa school activities. Yung mga notebook ko po, pinagsusulatan ko sa likod kapag ubos na ang pages. Si Pablito po, ilang beses hindi nabilihan ng gamot. Tapos si Lola at si Papa." Napahagulhol siya. Sila po yung laging may bagong gamit. Parang tumigil ang mundo ni Maristela. Hindi siya agad nakapagsalita. Naririnig niya ang sariling hininga. Mabilis at magaspang. 5 taon. 5 taon niyang pinunit ang katawan at damdamin para lamang tiyaking may kinabukasan ng mga anak niya. 5 taon niyang tiniis ang pangmamaliit, homesickness at pagod. At sa harap niya ngayon, naroon ang bunga ng lahat. 2 batang gutom, napabayaan at natutong magsinungaling sa telepono para lamang hindi siya masaktan. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kina Donata at Rodel. Hindi na siya umiiyak. Mas nakakatakot ang katahimikan sa mukha niya kaysa anumang sigaw. "Lahat ng padala ko," sabi niya, mababa ngunit mariin ang tinig. "Isa-isahin yung sasagutin sa akin." Ngumiti si Rodel, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan na sa mata. "Ano, iiimbestigahan mo kami?"
Oo, sagot ni Maristela, at hindi ito matatapos sa usapan lang. Sa likod niya, tahimik na umiiyak sina Nerissa at Pablito. Sa harap niya, nakatayo ang mga taong pinagkatiwalaan niya at siyang sumira sa sariling mga anak niya. At sa mismong araw ng pagbabalik niya, doon nagsimulang mamatay ang dating Maristelang matiisin at tahimik. Sa araw ding iyon, isinilang ang isang inang handang bawiin, isa-isahin ang lahat ng ninakaw sa kanyang mga anak. Pera man iyon, taon, dangal o katahimikan. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, makiisa ka muna sa amin. I-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan. Iba ang bigat ng isang kwento kapag sabay-sabay nating nasasaksihan kung paano bumabangon ng isang inang matagal na niloko at kung paano niya unti-unting binabalik ang lahat ng ninakaw sa kanyang mga anak. Magdamag na hindi natulog si Maristela matapos marinig ang pag-aamin ni Nerissa. Habang ang buong bahay ni Donata ay nababalot sa mabigat na katahimikan, siya naman ay nakaupo sa gilid ng papagwa ipinahiram sa kanya sa lumang bodega sa likod. Ang lugar na noon pa man ay para raw sa mga bisitang hindi pwedeng sa loob matulog. Ngunit sa gabing iyon, hindi na niya alintana kung saan siya pinatuloy. Ang buong isip niya ay nakasentro sa iisang bagay. Paano niya sisingilin ang mga taong 5 taon siyang ginawang tanga? Katabi niya sina Nerissa at Pablito, parehong himbing na himbing sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Bago matulog, mahigpit siyang niyakap ni Pablito at bumulong. "Nay, dito na lang po kayo. Huwag niyo na po kaming iiwan ulit." Halos durugin ang puso ni Maristela sa sinabi ng anak. "Hindi na anak," himanahon niyang sagot habang hinihimas ang buhok nito. "Hindi na kita iiwan ulit." Ngunit habang nakatitig siya sa manipis na kisame ng bodega, alam niyang hindi sapat ang simpleng pananatili lamang. Hindi sapat ang galit, hindi sapat ang komprontasyon. Kung gusto niyang tunay na mabigyan ng hustisya ang mga anak niya, kailangan niyang patunayan ng lahat. Kailangan niyang tibayan ng sarili laban kina Donata at Rodel dahil ramdam niyang hindi basta-basta magpapasindak ang mga ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising at tahimik na nagluto ng lugay para kina Nerissa at Pablito gamit ang mga natirang bigas na nakita niya sa kusina. Nagulat pa ni Nerissa nang makita siyang nagsisibak ng luya. "Nay, kayo po ba yan?" tanong ng dalagita habang antok pa ang mga mata. Ngumiti si Maristela. "Oo, umupo ka muna, kakain tayo ng mainit." Tahimik lamang silang kumain sa may mesa sa likod ng bahay dahil ayaw ni Maristela na muling masangkot ang mga bata sa sigawan sa loob. Ngunit sa paraan ng paglamon ni Pablito ng mangkok ng lugay, lalo niyang kinumpirma ang masakit na hinala. Hindi normal ang gutom ng bata. Hindi iyon gutom ng batang pinakain ng maayos kagabi. Iyon ay gutom ng batang matagal nang hindi nasasapatan. Habang kumakain sila, dumating si Auntie Celia Vidanes, may tungkod at bitbit na basket ng saging. Pagkakita pa lamang kay Maristela ay agad itong napahagulhol. "Telay, anak, patawarin mo ako, hindi kita agad nasabihan." Lumapit si Maristela at yunakap ang tiyahin. "Tiya, bakit hindi niyo po sinabi sa akin?" "Sinubukan ko." Umiyak na tugon ni Auntie Celia. "Pero tuwing tatawag ka, laging si Donata ang sumasabat. Minsan naman si Nerissa ang pinagbabantaan na huwag kang sabihan dahil baka raw umuwi kang wala sa oras at mawalan sila ng padala." Nanigas ang panga ni Maristela. Talagang planado nila. Tahimik na tumanggo si Auntie Celia at sumulyap sa mga bata. "Marami akong gustong sabihin sa'yo, pero baka mas mabuting marinig mo rin mula sa iba." Hindi na nagpaligoy-ligoy si Maristela. Pagkatapos pakainin ng mga anak, dinala niya sina Nerissa at Pablito kay Auntie Celia para pansamantalang doon mula manatili sa araw na iyon. Ayaw niyang naririnig ng mga bata ang susunod na mga usapan. Kailangan niyang kumilos ng malinaw ang isip. Ang una niyang pinuntahan ay ang tindahan ni Aling Pasing Olarte. Tulad ng dati, naroon pa rin ang matandang tindera pero halatang mas tumanda na at mas naging mausisa ang mga mata. "Nako, Maristela,
Totoo palang nakaumi ka na, bungad nito. Opo, Aling Pasing, sagot niya. May itatanong lang po sana ako. Totoo po bang kulang ang pagkain ng mga anak ko rito? Nag-aatubili pa noong una si Aling Pasing, ngunit nang makita ang mga mata ni Maristela na hindi naghahanap ng chismis kundi katotohanan, dahan-dahan itong nagsalita. Anak, ilang beses nang nangutang dito si Nerissa ng tigda-2 itlog. Minsan si Pablito bumibili lang ng 1 pirasong tuyo. Ang sabi, iyon lang daw ang kaya para sa maghapon. Pero sa kabilang banda, si Donata halos linggo-linggo may pa-deliver ng lechon manok kapag may bisita. Parang piniga ang dibdib ni Maristela. At ang padala ko po? Laging ipinagmamalaki ni Donata na malaki raw ang ipinapapadala mo, kaya nga nakapagpagawa ng extension sa bahay. Si Rodel naman, lagi sa sabungan, may bagong motor pa. Akala namin, alam mo. Napapikit si Maristela. Para siyang unti-unting lilulunod ng galit, ngulit pinili niyang huwag doon sumuko. Kailangan niya pa ng mas maraming patunay. Mula roon ay dumiretso siya sa paaralan ni Nerissa at Pablito. Sa principal's office, tinanggap siya ni Mrs. Leonora Di Malanta, ang principal ng elementarya, at ni Ma'am Sarina Fabular, advisor ni Nerissa. Naku, kayo pala ang nanay ni Nerissa. Napakatalinong bata niyan. Sayang nga at palagi siyang absent noong nakaraang 2 taon. Nanlaki ang mata ni Maristela. Absent po? Pero buwan-buwan po akong nagpapadala ng pang-eskwela. Nagkatinginan ng principal at advisor, saka dahan-dahang inilabas ni Mrs. Di Malanta ang records. Doon niya nakita ang mga buwan na may unpaid fees, ang mga pagkakataong hindi sumama sa school activities si Nerissa dahil walang pambayad, at maging ang kanana ilang beses nang muntik mapatigil sa pag-aaral si Pablito dahil sa kakulangan ng uniforms at gamit. May 1 beses pa nga sabi ni Ma'am Sarina, nahimatay si Nerissa sa flag ceremony. Nang tanungin ko, hindi raw siya nakapag-almusal. Parang umikot ang paningin ni Maristela. Kumapit siya sa gilid ng mesa para hindi tumumba. Bakit walang nagsabi sa akin? Naninginig niyang tanong. Ang contact number na nasa records ay kay Donata Lucero. Kapag pinapatawag, siya ang sumasagot at sinasabing inaasikaso raw nila. Paglabas niya sa paaralan, halos hindi niya nararamdaman ang init ng araw. Sa bawat impormasyon na nalalaman niya, mas lalong nagliliyab ang loob niya. Ngunit halip na sumugod agad sa bahay at manampal ng salita, pinili niyang mag-isip. Hindi po pwedeng emosyon lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan na hindi na makakabalugtot pa sina Donata at Rodel. Kaya kagabi, tinawagan niya si Lorna May Alipio at pinapunta sa bahay ni Auntie Celia. Nang dumating, agad silang nagkulong sa maliit na sala habang natutulog ang mga bata sa kwarto. Tignan mo itong mga resibo, sabi ni Maristela habang inilalatag ang mga kopya ng remittance records na dala niya mula sa abroad. Buwan-buwan, 100,000 ibo, minsan sobra pa nga yan. Isa-isang tinignan ito ni Lorna May. Telay, ito na ang kailangan mo, kumpleto ito. Hindi pa sapat, marinis sabi ni Maristela. Kailangan kong mapatunayan kung saan nila dinala ang pera. Napaisip si Lorna. Naalala mo si Gideon Tablizo, yung recruiter mo noon? May bayaw siyang nagtatrabaho sa cooperative dito. Baka pwedeng matris kung nag-loan o bumili sila gamit ang pangalan mo o gamit ang regular remittance. Doon nagsimulang umusad ang plano ni Maristela. Sa mga sumunod na araw, lihim siyang nangalap ng ebidensya. Tinulungan siya ni Lorna May, ni Auntie Celia at maging ni Jessa May Tolentino, ang kaklase ni Nerissa na minsang nagpahiram ng cellphone. Lumapit din sa kanya si Mang Doro Villacrucis, kapitbahay na driver ng tricycle na nagsabing handa siyang tumistigo kung kinakailaman dahil ilang beses na niyang nakitang si Nerissa ang inuutusang magbuhat ng sako ng feeds habang si Donata ay nakikipagkwentuhan lamang sa mga amiga nito. Hindi ko na matiis hiha, sabi ni Mang Doro. Noong una akala ko may alam ka, pero nang makita kong ikaw pala ang ginatasan habang ang mga anak mo ang nagdurosa, abay hindi tama iyon. Maging si Aling Senya Bascos, na noon ay madalas paglabhan ni Maristela, ay dumalaw rin at naglabas ng saloobin. Maraming beses akong nagbigay ng ulam kina Nerissa at Pablito kapag nahuhuli kong naghahati sa 1 pirasong tuyo.
Nahihiya lang akong magsumbong dahil ayokong magmukhang nakikialam sa pamilya ninyo. Sa bawat testigong naririnig ni Maristela, unti-unti ring nalilinawan ang susunod niyang hakbang. Hindi na lang ito simpleng ganti, hindi na lang ito usaping pamilya. Ito ay pandaraya, pagpapabaya at pagnanakaw sa kinabukasan ng mga anak niya. Ngunit higit sa lahat, kailangan muna niyang ilayo sina Nerissa at Pablito sa poder ni na Donata at Rodel. Kaya isang umaga, habang wala sa bahay si Donata at sinabing pupunta raw sa palengke, binalikan ni Maristela ang dating kubo sa lupang isinangla niya noon. Matagal na itong nakatiwangwang, pero nang tubusin niya ang lupa sa tulong ng inipon niya sa abroad, kasama nang nakuha niya ang maliit na kubo sa gilid nito. Sira ang bubong, maalikabok ang sahid at kailangan ng maraming ayos. Ngulit sa unang tingin pa lamang, nakita niya na ang potensyal noon na maging tunay na tahanan. Dinala niya roon sina Nerissa at Pablito kinahapunan. "Nay, dito po tayo titira?" tanong ni Pablito habang nakatingala sa bubong na may butas pa. "Oo anak," nakangiting sagot ni Maristela. "Hindi pa ito maganda ngayon, pero dito tayo magsisimulang muli. Sa atin ito." Napatingin si Nerissa sa paligid at sa unang pagkakataon may bahagyang liwanag na sumilay sa mukha nito. "Kahit maliit, mas gusto ko po dito kesa doon." Napahigpit ang yakap ni Maristela sa dalawang anak. "Maliit man ito ngayon, pero dito walang mga agaw sa pagkain ninyo, walang magsisinungaling sa inyo, walang gagamit sa pagod ni nanay para magpasarap." Kinagabihan, sa ilalim ng ilaw ng isang lumang bombilya at sa ibabaw ng banig na hinanda ni Auntie Celia, inilatag ni Maristela sa harap ng mga anak ang pangako niya. "Makinig kayo sa akin," sabi niyang mahinahon. "Hindi ko maibabalik agad ang 5 taon na kinuha sa inyo, pero sisiguraduhin kong babawi tayo. Makakapag-aral kayo, makakakain tayo ng maayos, at ang sino mang kumuha ng para sa inyo, sisingilin ko." Tahimik na tumulo ang luha ni Nerissa. "Nay, baka po saktan kayo nila Lola." Ngumiti si Maristela, ngulit matigas na ang mga mata niya ngayon, hindi na gaya ng dating babaeng tahimik na nagtitiis. "Matagal na silang sinaktan ako, anak. Ang kaibahan lang ngayon, hindi na ako magpapasakit ng walang laban." Sa labas ng maliit nilang kubo, umiihip ang hangin sa taniman. Sa unang pagkakataon mula nang makauwi siya, hindi puot lamang ang nararamdaman ni Maristela. May nabubuo ng tibay, may direksyon na ang galit. At sa tabi ng mga anak niyang tuluyan ng nakasandal sa kanya, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na pagbawi. Hindi na siya ang Maristelang umaasa sa awa ng iba. Isa na siyang inang handang ipaglaban sa harap ng buong baryo, sa harap ng batas, at sa harap ng sariling konsensya ng mga nagtaksil sa kanya, ang perang ninakaw, ang mga taong sinayang, at ang pagkabata ng 2 batang matagal nang pinabayaan. Bago tayo mag-umpisa sa huling bahagi ng ating istorya, makiisa ka muna sa amin. I-comment mo kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood o pinapakinggan. Mas masarap tapusin ng isang kwentong puno ng luha at pakikibaka kapag sabay-sabay nating nasasaksihan kung paano dumarating ang hustisya at kung paano muling sumisikat ang araw sa buhay ng isang inang halos mawalan na ng pag-asa. Hindi na muling bumalik si Maristela sa bahay ni Donata matapos niyang ilipat sina Nerissa at Pablito sa maliit na kubo sa tubong lupang mana ng kanyang ama. Bagaman simple lamang iyon at kailangan pang ayusin, para sa kanilang tatlo ay iyon ang unang lugar sa loob ng maraming taon na tunay na may kapayapaan. Walang sigaw sa gabi, walang matang mapanuri sa bawat subo ng pagkain, at wala nang takot na baka biglang bawiin sa kanila ang kaunting kaginhawaan. Subalit alam ni Maristela na ang paglayo ay simula pa lamang, hindi pa tapos ang laban. Hindi niya maaaring hayaang 5 taon ng paghihirap, gutom at panlilinlang ay mauwi lamang sa pagtalikod. Hindi sapat ang makaalis. Kailangan niyang tiyaking hindi na muling makakapanakit sina Donata at Rodel, hindi sa kanilang pamilya at hindi rin sa ibang taong kaya nilang lokohin. Sa loob ng 1 linggo, isa-isang naiipon ni Maristela ang mga ebidensya. Nasa isang lumang envelope ang mga remittance slips mula sa abroad, may petsa at halagang malinaw na nakapangalan kay Donata Lucero.
Nakuha rin nila sa tulong ni Gideon Tablizo at ng bayaw nitong si Arnulfo Degamo na nagtatrabaho sa kooperatiba ang kopya ng mga hulog sa bagong motorsiklo ni Rodel pati ang papeles sa pagbili ng mga construction materials na ginamit sa extension ng bahay ni Donata. Halos lahat ng petsa ay tumutugma sa mga araw pagkatapos niyang magpadala ng pera mula Doha. May nakuha rin silang mas masakit pang patunay. Sa school records ni Nerissa at Pablipo, malinaw ang mga buwan ng kakulangan sa bayad, ang mga attendance na putol-putol, at maging ang medical note tungkol sa pagkahimatay ni Nerissa at kakulangan ni Pablito sa maintenance para sa kanyang hika. Sa notebook ni Nerissa may mga pahina pang pinagsulatan sa magkabilang gilid, may mga araling ginamitan ng lapis para mabura at magamit muli. At kay Pablito, nakita ni Maristela ang lumang reseta na ilang beses hindi nabili. Nang kumpleto na ang lahat, ang Lorna May ang unang nagsabi ng matagal nang umiikot sa isip nilang lahat. Hindi na ito simpleng away pamilya, Telay. Kailangan na itong dalhin sa barangay at kung kinakailangan, sa pulis at DSWD. Tahimik si Maristela nung una. Sa totoo lang, hindi niya gustong umabot sa ganon. Hindi dahil naaawa siya kina Donata at Rodev, kundi dahil ayaw niyang malantad ng todo sa bayan ang kahihiyan ng mga anak niya. Ngunit nang mapansin niyang si Nerissa ay biglang natigilan sa bawat rinig ng salitang lola at si Pablito ay napapatligtag kapag may lalaking malakas magsalita sa labas, doon niya naunawaan na hindi na pwedeng takpan pa ang sugat. Kailangang linisin niyon kahit masakit. Kaya isang umaga, kasama sina Lorna May, Auntie Celia, Mang Doro Villacrucis, Aling Pasing Olarte at Aling Senya Bascos, nagtungo si Maristela sa barangay hall. Tinanggap sila ng kapitan na si Kapitan Elmo Sarmiento, isang matandang kilala sa baryo na hindi basta naaamo ng yabang o drama. Pagpasok pa lamang nila sa opisina, tumayo si Kapitan Elmo at tumingin kay Maristela. Narinig ko na ang kaunting usap-usap, pero gusto kong manggaling sa iyo mismo. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Maristela. Isa-isang inilatag niya ang mga padala, ang kakulangan sa pagkain at pag-aaral ng mga anak, ang pagbili ng motorsiklo ni Rodel, ang renovation sa bahay ni Donata, at ang mga testimonya na mga nakakita sa tunay na kalagayan ni Nerissa at Pablito. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, hindi na siya umiiyak. Walang pagmamakaawa sa kanyang boses. Malinaw, tuwid at mabigat ang bawat pahayag, parang isang taong matagal nang nasunog at ngayoy natutong humawak ng sariling apoy. Nang ipatawag sina Donata at Rodel para sa mediation, dumating ang dalawa na parang sila pa ang agrabyado. "Ano ba tong pinapagawa mo, Maristela?" Bungad agad ni Donata. "Ipapahiya mo kami sa barangay?" Tumingin si Maristela ng diretso sa biyenan. Ang namamahiya sa sarili ay yung nagnanakaw sa mga bata. Uminginos si Rodel at pabagsak na umupo. "Sus, ang OA mo, pamilya lang to, pinapalaki mo." "Pinapalaki?" Hindi na napigilan si Lorna May. 5 taon niyang ipinadala ang halos buhay niya sa abroad tapos pinabayaan niyo ang mga anak niya? "Tumahimik ka, hindi ka kaano-ano ito," asik ni Rodel. Doon na kumilos si Kapitan Elmo. "Isa pang bastos na salita, palalabasin kita rito. Ang pinag-uusapan natin ay 2 batang napabayaan at perang hindi napunta sa kanila." 1 oras tumagal ang pagdinig. Unay itinanggi ni Donata at Rodel ang lahat. Sabi ni Donata, marami raw talagang gastusin sa bahay. Sabi ni Rodel, may karapatan daw siya sa pera dahil asawa siya ni Maristela. Ngulit nang ilabas ni Arnulfo ang kopya ng hulog sa motorsiklo nang magsalita si Ma'am Zarina Fabular tungkol sa pagkahimatay ni Nerissa, nang magtestigo si Mang Doro na ilang beses niyang nakitang ang mga bata ang inuutusan sa mabibigat na gagawin. Unti-unting natanggalan ng depensa ang dalawa. Ang huli at pinakamatinding tumama ay nang magsalita si Nerissa. Hindi sana gustong isama ni Maristela ang anak, ngunit si Nerissa mismo ang nagpumilit. "Nay," sabi nito noong umaga bago sila umalis, "kung hindi ako magsasalita, baka isipin nila na bata lang ako at pwede akong patahimikin."
Kaya ngayon sa harap ng barangay, nanginginig man ang boses, nagsalita ang dalagita. Lola po ang laging may hawak ng padala ni Nay. Kapag may kailangan kami sa school, minsan sasabihin niya wala raw pera, pero may bago po siyang gamit. Si Papa naman po madalas lasing o nasa sabungan. Minsan po sinabihan akong huwag umarte sa gutom kasi may bubong naman daw kami. Nung gusto ko pong sumali sa science project, hindi po ako pinayagan kasi dagdag gastos daw. Kaya nagsinungaling na lang po ako kay Nay sa tawag dahil sabi po nila kapag nagreklamo kami, titigil daw siyang magpadala at kami rin ang kawawa. Tahimik ang buong barangay hall matapos iyon. Maging si Kapitan Elmo ay napabuntong hininga. Tumingin sina Donata at Rodel na nooy hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko na palalabasin na simpleng usaping pamilya ito, mairinang niyang sabi. May malinaw na pagpapabaya at maling paggamit ng pera para sa mga bata. Ire-refer ko ito sa Municipal Social Welfare Office at kung gusto ni Maristela, maaari rin siyang magsampa ng kasong kaugnay sa financial abuse at child neglect. Doon unang kinabahan ng totoo si Rodel. Kap, wag naman, magkakapamilya kami rito. Sumabat nito. Hindi mo naisip yan nung hindi mo pinabayaan ang mga anak mo. Malamig na sagot ng kapitan. Si Donata naman ay biglang lumambot ang tono. Maristela, pwede naman nating pag-usapan ito. Huwag mo nang ipagkalat pa. Tinitigan siya ni Maristela. Ito ang parehong babae na ilang taon niyang minamaliit, kinokontrol, at ngayoy saka lamang natutong sa salitang pag-usapan na wala na siyang mapagtataguan. 5 taon kong gustong makipag-usap sa inyo ng maayos. 5 taon niyo akong ginawang bangko habang ang mga anak ko ang nagutom. Hindi na ito usapang maamo. Sa mga sumunod na linggo, naging mabilis ang tagbo ng mga pangyayari. Sa tulong ng barangay at social welfare office, formal na nailipat kay Maristela ang buong pangangalaga kina ni Risa at Pablito at gumawa rin ng kasunduan na kailangang isauli ni Donata at Rodel ang bahagi ng perang napatanayang ginamit nila sa personal na luho. Hindi man naibalik ang buong halaga dahil may mga perang tuluyan ng nawaldas, na ipagbili ang motorsiklo ni Rodel at ang ilan sa mga mamahaling gamit sa bahay ni Donata bilang bahagi ng kasunduan sa pagbabayad. Higit doon, napilitang humarap si Rodel sa pananagutan bilang ama. Sa utos ng korte sa munisipyo matapos ang kasunod na reklamo, inatasan nitong maghanap ng regular na trabaho at magbigay ng buwanang suporta, maliit man o malaki. Hindi na ito makapagmatigas tulad noon. Ang dating lakas ng loob niya ay natuyo sa kahihiyan sa baryo at sa banta ng mas mabigat pang kaso. Samantala, si Donata ay unti-unting nawalay sa dati nitong mga amiga at kakilala, hindi dahil pinagbawalan siya, kundi dahil kumalat sa bayan ang katotohanang ipinang-shopping at ipinang-angat niya sa sarili ang perang para sa mga apo niya. Ang dati niyang tikas ay napalitan ng pag-iwas sa mata ng mga kapitbahay. Ngulit, higit sa lahat ng parusang iyon, ang pinakamahalaga para kay Maristela ay ang pagbabagong nangyari sa buhay nilang tatlo. Gamit ang natirang ipon at ang perang nabawi, hindi niya inubos iyon sa paghahabol sa nakaraan. Sa halip, ginamit niya ito para bumuo ng bagong simula. Pinagawa niya ang maliit na kubo hanggang maging maayos na bahay na may konkretong sahig, matibay na bubong at 2 kwarto para kina ni Risa at Pablito. Sa harap nito, nagtayo siya ng maliit na tindahan na kalaunan ay nadagdagan ng bigasan at school supplies. Ang dating kahong pinaglalagyan lang ng delata ay napalitan ng estanting maayos at ang dating takot sa gastusin ay napalitan ng maingat ngunit planadong pagninegosyo. Si Lorna May ang tumulong sa kanya sa unang mga buwan. Si Auntie Celia naman ang naging bantay sa tindahan kapag kailangan ni Maristela na asikasuhin ang papel ni Risa at Pablito sa eskwela. Si Aling Senya ay paminsan-minsang nagdadala ng lutong ulam. Maging si Ma'am Sarina ay tumulong para makahabol si Risa sa mga aralin. Unti-unti nabuo sa paligid nila ang isang tahimik ngunit totoong komunidad. Hindi perpekto pero tapat. Makalipas ang 1 taon, ibang-iba na ang anyo ng kanilang tahanan at buhay.
Si Nerissa na minsang nahihiyang huningi ng notebook ay naging top student sa kanilang paaralan at napiling maging student representative sa district quiz bee. Sa awarding ceremony, nang tawagin ang pangalan niya, lumingon muna siya sa ina na nasa likod, saka ngumiti ng buong buo, ngiting tagal ding nawala sa kanya. Si Pablito naman ay unti-unting lumakas ang katawan. Dahil regular na ang gamot at maayos na ang pagkain, hindi na siya madaling hingalin. Natuto na rin siyang tumawa ng walang kaba at maglaro ng hindi laging lumilingon siya likod na parang may mang-aagaw sa kanya. At si Maristela? Hindi na siya ang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana ng bus, nanginginig ng takot at pangungulila. Hindi na siya ang OFW na natahimik na nagtitiis habang hindi alam ang totoong nangyayari sa mga anak niya. Isa na siyang babaeng marunong tumayo para sa sarili, marunong maningil, at higit sa lahat, marunong bumuo muli pagkatapos masira. Isang hapon, habang isinasara niya ang tindahan, lumapit si Nerissa at inabutan siya ng isang papel. "Nay, essay po namin sa school. Ang title, Ang Pinakamatapang na Tao sa Buhay Ko." Binasa iyon ni Maristela sa ilaw ng dapit hapon. "Ang pinakamatapang na tao sa buhay ko ay ang nanay ko. Hindi dahil nag-abroad siya, kundi dahil bumalik siya. Maraming tao ang kayang magsakripisyo, pero hindi lahat kayang maningil ng tama at magsimula ulit kahit wasak na. Ang nanay ko, hindi lang sila ipinaglaban. Tinuruan niya rin kaming huwag hayaang apihin kami kahit ang sarili naming kadugo." Napalunok Maristela at napatingin sa kanyang anak. "Ikaw ang sumulat nito?" "Opo, Nay," nakangiting sagot ni Nerissa. Dumating si Pablito mula sa loob, may hawak na pandesal. "Nay, hati tayo." Napangiti Maristela at tinanggap ang piraso. Maliit na bagay lamang iyon pero sa kanya, parang buong buhay na ang kapalit niyon. Noon, nangangarap lang siyang may sapat na pagkain ng mga anak niya. Ngayon, hindi lang sila busog, may dangal na ibalik, may tahanang matawag na kanila, at may kinabukasang hindi na nakasandal sa awa ng mapanlinlang na kamag-anak. Sa may tarangkaan ng bakuran, huminto sandali si Maristela at pinagmasdan ng simpleng bahay, ang tindahang pinaghirapan nilang itayo, at ang dalawang anak na ngayoy hindi na takot ngumiti. Marami pa ring sugat na iniwan ng nakaraan. May mga gabing naaalala niya ang 5 taong ninakaw sa kanila at napapaluha pa rin siya. Ngunit hindi na siya bilanggong noon. Ang nakaraan ay isa na lamang paalala ng lakas na hindi niya alam na kaya palang buhatin. At sa dulo ng lahat, hindi ang galit ang tunay na nagpanalo kay Maristela, kundi ang katotohanang matapos siyang lokohin, ubusin at gipitin ng mga taong pinagkatiwalaan niya, na kaya pa rin niyang buuin ng isang tahanang hindi na kailanmang magugutom ang kanyang mga anak, sa pagkain, sa pag-aaruga, at sa pag-asa.